Mga kaibigan, handa na ba kayong maranasan ang isang kwentong hindi nyo malilimutan? Sa video na ito, malalaman nyo ang tungkol sa isang 4D horror video game na nagdala ng tunay na takot at trahedya sa mga gumawa nito. Mula sa mga kakaibang pangyayari sa opisina hanggang sa mga hindi maipaliwanag na sugat, ang bawat hakbang ay puno ng misteryo at panganib. Abangan nyo kung paano nagbago ang buhay ni Ken at Pia dahil sa isang laro na tila pinasok ng demonyo. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako po si Ken at nais kong pasalamatan kayo sa paglalaan ng oras para pakinggan ang kwento ko. Nakatira ako ngayon sa Quezon City sa isang maliit na apartment kasama ang kaibigan ko, si Pia. Matagal na kaming magkaibigan ni Pia simula pa noong college. Pareho kaming mahilig sa mga video games at sa pagbuo ng mga bagong konsepto. Kaya naman, nang magkaroon kami ng pagkakataon na magtrabaho sa isang proyekto, hindi na kami nagdalawang isip. Ang kwentong ito ay tungkol sa aming pagsisimula ng isang 4D horror video game na nagdala sa amin sa isang kakaibang karanasan na hindi namin inaasahan. Mayo 2023, sa isang maliit na apartment sa Quezon City, sina Ken at Pia ay abala sa kanilang mga laptop, pinabalangkas ang konsepto ng kanilang 4D horror video game. Ang init ng panahon ay tila nagdadagdag sa kanilang kasabikan. Ken, tingnan mo to, sabi ni Pia. Ipinakita ang kanyang screen na puno ng mga sketches ng Haunted Mansion. Ito ang magiging sentro ng laro natin. Ang galing, Pia, pero kailangan natin ng mas advanced na teknolohiya para magawa to, sagot ko habang nagkakape. Saan kaya tayo makakahanap ng ganitong technology? Tanong ni Pia nag-aalala. Baka kailangan natin ng investors o partners. Matapos ang ilang buwan ng networking, nakatanggap kami ng email mula sa Technogears, isang independent company na pumayag na kunin kami bilang mga manunulat at programmer. Ang aming pangarap ay tila nagkakatotoo na. Sa opisina ng Technogears, isang modernong gusali sa Makati, ipinakilala kami sa aming bagong team. Ang mga hardware developers ay abala sa kanilang mga workstations, nagdidisenyo ng mga sensors para sa laro. Ang laro natin ay tungkol sa isang karakter na naglalakbay sa isang haunted mansion habang sinusundan ng isang demonyo. Paliwanag ko sa team. Gagamit tayo ng mga sensors upang subaybayan ang pisikal na senyales ng takot ng manlalaro. At kailangan natin ng mga realistic na sound effects at visuals, dagdag ni Pia, para talagang maramdaman ng players na nandun sila sa mansion. Siguraduhin natin na bawat detalye ay maingat na pinlano, dagdag ni Pia. Gusto natin ng immersive na horror experience na hindi umaasa sa jump scares. Nagpatuloy ang aming trabaho. Bawat isa ay nag-aambag sa pagbuo ng laro. Ang excitement ay palpable, ngunit may kakaibang tensyon na hindi namin maipaliwanag. Napapansin niyo ba na parang laging may malamig na hangin dito sa opisina? Tanong ng isang developer. Parang may nagmamasid sa atin. Ayon mga tagapakinig, ang simula ng lahat. Hindi namin alam na ang simpleng proyekto na ito ay magdadala sa amin sa isang hindi malilimutang karanasan na magbabago ng aming mga buhay magpakailanman. Sa isang testing room, nagsimulang subukan ni Ken at Pia ang laro kasama ang mga beta testers. Ang kwarto ay puno ng mga high-tech na kagamitan at mga monitor. Parang nasa loob kami ng isang futuristic na laboratory. Excited kami pero may halong kaba kasi ang daming naririnig na kwento tungkol sa mga kakaibang nangyayari sa laro. Ken, naramdaman ko na parang may humatak sa buhok ko, sabi ng isang tester si Fernando habang nakasuot ng VR headset. Napatingin kami ni Pia sa kanya nagtataka.
Imposible yan. Wala sa programming natin yan, sagot ni Ken. Pero kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. Ako rin nagtataka pero ayokong magpakita ng takot. Baka naman na-imagine mo lang, sabi ni Pia, pero kita rin sa kanyang mata ang pag-aalala. Pero sige, i-check natin ang sensors. Sinubukan naming hanapan ng logical explanation, pero sa totoo lang, kinakabahan na rin kami. Sa kabila ng mga kakaibang pangyayaring ito, positibo pa rin ang feedback sa laro. Ang ganda ng concept pero parang may kakaiba talaga, sabi ng isa pang tester. Parang may halo ng takot at excitement sa boses nila. Isang araw dumating si Fernando sa opisina, galit na galit. Nasugatan ako habang naglalaro ng laro nyo. Magsasampa ako ng kaso. Ang kaso ay ibinasura dahil sa kakulangan ng ebidensya, pero nagiwan ito ng takot at pagdududa sa team. Paano kaya nangyaring yon? Tanong ni Ken kay Pia. Wala naman talagang physical interaction dapat sa laro natin. Hindi kami makapaniwala na may ganitong epekto ang laro namin. Sa isang gabi, nagdesisyon sina Ken at Pia na subukan ang laro mismo. Ang opisina ay tahimik, tanging ang tunog ng mga computer at ang kanilang mga hakbang ang maririnig. Parang may bigat sa hangin, parang may nagmamasid. Ako muna, Pia, sabi ni Ken habang sinusuot ang VR headset. Gusto kong maramdaman kung ano ang nararamdaman ng mga testers. Gusto niyang malaman kung totoo ba ang mga sinasabi nila. Habang naglalaro, nakaramdam si Ken ng sensasyon na may pumipisil sa kanyang likod. Pia, narinig ko ang pangalan ko na bumulong sa tenga ko, sabi niya, nanginginig. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, natatakot na rin ako. Hindi yan bahagi ng programming, sagot ni Pia, takot na takot. Subukan ko nga, hindi ko alam kung tama ba ang desisyon niyang subukan din. Pero gusto naming malaman ang totoo. Sigurado ka ba, Pia? Baka masaktan ka rin, tanong ni Ken, nag-aalala. Pero sige, bantayan kita. Sinubukan niyang maging kalmado pero kita ko sa mata niya ang pag-aalala. Si Pia naman ay nakaranas ng paso sa kanyang binti matapos ang kanyang karakter sa laro ay umatras sa apoy. Ken, nasaktan ako. Hindi ito normal, sabi niya, umiiyak. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang gusto ko nang tumakbo. Ang mga karanasang ito ay hindi maipaliwanag at nagdulot ng matinding takot sa amin. May masamang espiritu nga bang nakapasok sa laro natin? Tanong ni Ken, nag-aalala. Hindi namin alam kung anong gagawin, parang lahat ng plano namin ay nawawala. Nagdesisyon kaming itigil muna ang laro at pag-isipan kung ano ang susunod na hakbang. Hindi namin alam kung paano namin haharapin ang mga nangyayari, pero alam naming hindi kami pwedeng sumuko. Sa isang emergency meeting, nagdesisyon ng team na tapusin ang laro sa pamamagitan ng pagsasagawa ng in-game ritual upang ma-exorcise ang demonyo. Ramdam na ramdam ko ang tension sa kwarto. Parang ang bigat ng hangin, halos hindi kami makapag-usap ng maayos. Ako na ang maglalaro, sabi ni Pia, matapang. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang determinasyon. Kailangan nating tapusin to. Pia, sigurado ka ba? Tanong ko, nag-aalala. Baka masaktan ka ulit. Hindi ko mapigilan ng kaba ko. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Habang umuusad si Pia sa laro, nagsimulang manginig ang mga bagay sa kwarto. Ken, may gumagalaw na mga bagay dito. Sigaw niya, nanginginig. Parang may sariling buhay ang mga gamit, gumagalaw ng walang dahilan. Pia, mag-ingat ka. Sigaw ko pero parang hindi na niya ako naririnig. Ang ingay ng mga nagliliparang gamit at ang takot sa boses niya ay nagpalala ng sitwasyon. Biglang inatake si Pia ng isang hindi nakikitang puwersa na nagresulta sa malubhang mga sugat. Ken,
Tulungan mo ako. Sigaw niya. Pero huli na ang lahat. Hindi ko siya maabot, hindi ko siya matulungan. Parang ang layo-layo namin sa isa't isa kahit nasa iisang kwarto lang kami. Sa kabila ng aming pagsisikap, namatay si Pia dahil sa internal bleeding. Ang kanilang plano ay nauwi sa trahedya at ang laro ay naging isang bangungot na hindi namin inaasahan. Ang sakit sa puso ko, parang hindi ko na kayang huminga. Ang team ay nagluksa sa pagkamatay ni Pia at nagdesisyon na itigil ang proyekto. Hindi ko matanggap na ganito ang nangyari. Lahat ng ito ay dahil sa laro. Matapos ang pagkamatay ni Pia, isinara ang proyekto at umalis ako sa kumpanya. Ang mukha ko ay puno ng lungkot at pagod. Parang nawalan ako ng direksyon sa buhay. Hindi ko matanggap na ganito ang nangyari, sabi ko sa sarili ko. Lahat ng ito ay dahil sa laro. Lumipat ako ng tirahan upang makatakas sa mga alaala, ngunit kahit saan ako magpunta, tila sinusundan ako ng laro. Hindi ko na alam kung paano tatakasan na to, sabi ko sa sarili ko. Parang may anino na laging nasa likod ko, hindi ako tinatantanan. Sa kabila ng aking pagsisikap, patuloy akong nakaramdam na hinahabol pa rin ako ng laro. Ang buhay ko ay naging isang walang katapusang takot at pangamba. Hindi ko na alam kung makakatakas pa ako sa sumpa ng laro, sabi ko, habang tinitingnan ang lumang VR headset na nakatago sa aking aparador. Ang demonyo sa laro ay naging bahagi na ng buhay ko. Mga kaibigan, ang kwento natin ngayon ay nagpapaalala na hindi lahat ng laro ay para sa kasiyahan. Minsan, may mga bagay na hindi dapat pakialaman. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli mga kaibigan, at mag-ingat sa mga larong maaaring magdala ng tunay na bangungot. Paalam at hanggang sa susunod na kwento.